Taong 57 BC nang itatag ni Haring Park Hyokgyose ang Sheela. Ayon sa alamat, si Hyokgyose ay pinanganak mula sa isang itlog at pinili bilang hari ng 6 na tribo ng Jinhan Confederacy. Sa mga unang taon nito, ang Sheela ay isang maliit at mahinang kaharian. Gayunpaman, nagsimula itong lumago at umunlad sa ilalim ng mga unang hari tulad ni Namhe at Yuri na nagtatag ng mga pundasyon ng isang organisadong lipunan at nagpatibay ng kanilang kapangyarihan. Ang kaharian ng Sheela ay gumagamit ng natatanging sistema na tinatawag na Bone Rank System. Ang sistemang ito ay nag-aayos ng mga tao sa iba't ibang ranggo batay sa kanilang lahi at pamilya na tumutukoy sa kanilang posisyon sa lipunan, karapatan at responsibilidad. Ang Bone Rank System ay itinatag upang mapanatili ang kapangyarihan ng mga pamilyang maharlika at upang magbigay ng istruktura sa lipunan ng Sheela. Ang Songgol o ang Sacred Bone ang pinakamataas na ranggo. Reserbado ito para lamang sa linya ng hari at reyna. Ang mga nasa Songgol ay may eksklusibong karapatan na maging hari at reyna. Ang ranggong ito ay unti-unting nawala sa paglipas ng panahon. Sumunod naman ay ang Jingol o ang True Bone. Dito nabibilang ang miyembro ng maharlikang pamilya na hindi napasama sa Songgol. Ang Jingol ay maaaring humawak ng mga pinakamataas na posisyon sa gobyerno at militar, ngunit hindi maaaring maging hari o reyna maliban kung wala ng Songgol. Dabyo naman ang susunod na ranggo. Walang gaanong detalye patungkol sa partikular na ranggong ito. Sa paglipas ng panahon, ang Sheela ay nakipagkompetensya sa kanyang karatig na kaharian na Koguryo at Baekje. Ang tatlong kaharian na ito ay patuloy na nag-aaway at nagdidigmaan para sa kontrol sa Korean Peninsula. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Nemol, nagsimulang maging sentralisado ang kapangyarihan ng hari. Sa panahon ni Haring Bopyong naman na ipatupad ang reforma sa relihiyon at pamahalaan at ipinakilala ang Buddhism bilang opisyal na relihiyon ng Sheela. Sa ilalim ng pamumuno ni Haring Jinyong, itinatag naman ang Hwarang, isang elite na grupo ng mga mandirigma. Ang Hwarang ay binubuo ng mga kabataang maharlika na pinili batay sa kanilang kagandahan, katalinuhan at kagalingan. Ang mga lider ng Hwarang na tinatawag na Hwarang-do ay mga kabataang lalaki na nakikilala sa kanilang karisma at pamumuno. Ang Hwarang ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng militar ng Sheela. Sila ay kilala sa kanilang tapang at disiplina sa labanan. Isa sa kanilang pinakatanyag na kontribusyon ay ang kanilang pakikibahagi sa mga labanan sa Baekje at Koguryo. Isa sa mga pinakatanyag na Hwarang ay si General Kim Yushin. Siya ay may malaking papel sa pagkakaisa ng Korean Peninsula. Kilala siya sa kanyang kagalingan sa militar at sa kanyang dedikasyon sa Sheela. Ang Hwarang ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Sheela at buong Korea. Ang kanilang kombinasyon ng kagalingan sa militar, sining at kultura ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng Sheela. Pumasok sa ginintoang panahon ng Sheela nang maupo sa trono ang kauna-unahang babaeng monarka sa kasaysayan ng Sheela at sa kasaysayan ng buong Korea. Si Queen Shondok na nagpatunay na kayang mamuno ng isang babae. Pinagtuunan ng pansin ni Queen Shondok ang pagpapalakas ng panloob na istruktura ng Sheela. Nagpatupad siya ng mga patakaran upang patatagin at sentralisahin ang pamahalaan. Kasama na ang pagtataguyod ng Budismo, pagpapagawa ng mga templo at paghimok ng mga pag-unlad sa kultura at edukasyon. Isa sa kanyang pinakamahalagang nagawa ay ang pagtatatag ng matibay na alyansa sa Tang Dynasty ng China. Nagpadala siya ng mga sugo sa Tang na nagresulta sa isang alyansang militar na naging mahalaga sa mga labanan laban sa Koguryo at Baekje. Pinagtibay niya rin ang suporta para sa militar nang sa gayon ay maging handa ang Sheela para sa pangmatagalang labanan. Pinalakas niya ang mga depensa ng mga mahalagang lokasyon at pinahusay ang pagsasanay at organisasyon ng hukbo ng Sheela. Mahusay siya sa paggamit ng diplomasya upang lumikha ng alitan sa pagitan ng kanyang mga kaaway. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mabuting relasyon sa Tang China at paggamit sa alyansang ito, tiniyak niya na ang Sheela ay hindi mawawala sa pakikibakan nito laban sa mas makapangyarihang Koguryo at Baekje. Bagaman hindi nasaksihan ni Queen Shondok ang ganap na pagkakaisa ng Korean Peninsula, ang kanyang mga pagsisikap ay naglatag ng daan para sa kanyang mga kahalili na nagsamantala sa mga alyansa at panloob na lakas na kanyang itinatag.
Nang mawala si Queen Shondok noong 647, isang babaeng monarka muli ang naupo sa trono, si Queen Jindok na ipinagpatuloy ang nasimulan ni Queen Shondok. Sa tulong ni General Kim Yushin, napalakas niya ang depensa ng kaharian. Pagkatapos ni Queen Jindok, ipinasa ang korona kay Kim Chunchu o kilala bilang si Haring Muyul noong 654. Siya ay isa sa mga pinakamahalagang monarka sa kasaysayan ng Shilla at ng Korean Peninsula. Isa sa kanyang pinakamahalagang nagawa ay ang pagpapatibay ng alyansa sa Tang Dynasty ng China. Nagpadala siya ng mga sugo sa Tang at nakipagkasundo kay Emperador Gaozong na nagresulta sa suportang militar mula sa Tang para sa laban nito sa Baekje at Goguryeo. Sa kanyang pamumuno, sinimula ni Haring Muyul ang malalaking kampanyang militar laban sa karatig na kaharian. Kasama ang puwersa ng Tang China, natalo nila ang Baekje noong 660 AD. Si Haring Muyul ay namatay noong 661. Siya ay pinalitan ng kanyang anak na si Haring Munmu na nagpatuloy ng kanyang mga adhikain at siniguro ang kompletong pagkakaisa ng Korean Peninsula. Sa kanyang panahon din naganap ang pagbagsak ng kaharian ng Goguryeo dahil sa pinagsamang lakas ng Tang at Shilla. Siya ang unang hari sa ilalim ng unifikasyon ng Korea. Ang Shilla ay humarap sa mga serye ng internal na kaguluhan at pag-aalsa. Ang mga aristokratikong pamilya ay nagsimulang mag-agawan sa kapangyarihan at nagkaroon ng kaguluhan sa lipunan at ekonomiya. Bukod sa internal na kaguluhan, ang Shilla ay humarap din sa mga banta mula sa mga labas na puwersa tulad ng mga rebelyon ng mga dating Goguryeo at Baekje at ang lumalaking kapangyarihan ng Koryo. Ang mga huling hari ng Shilla ay hindi nagawang pigilan ang pagbagsak ng kanilang kaharian. Noong 935 AD, si Haring Gyeongsung, ang huling hari ng Shilla, ay sumuko kay Haring Taejo ng Koryo at nagmarka sa katapusan ng Shilla. Ang kasaysayan ng Shilla ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Korea na nagpakita ng kanilang kakayahan sa pamumuno, kultura at sining. Ang kanilang mga kontribusyon ay patuloy na pinapahalagahan hanggang sa kasalukuyan.